Magandang araw po muli mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Muli na naman po tayong magkakasama-sama sa isang topic na muling tatalakayin ni Pastor Levi Perdon. Tayo po muna hihingi ng tulong sa ating Panginoon. Diyos pong makapangyarihan sa lahat, kami po ay muling humihingi sa inyo ng inyong patnubay sa aming gagawin ngayong pag-aaral ng inyong banal na salita. Muli po kaming gabayan, bukasan po ang aming mga isip at damdamin upang ito po'y aming maunawaan lalo. Pagpatawad po ang aming mga kasalanan, Panginoon, pundalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Subalit bago po tayo tumungo sa ating pagtalakay ng ating topic ngayon, wala po muna tayong mga babanggiting mga pangalan ngayon. Subalit isang church po sa Makati ang Bapak, Port Bonifacio Adventist Church. Kami po ay malugod na bumabati sa inyo sa Macber Tailoring sa pangunguna po ni Brother Lito Rabino. Maaring sa mga ilang panahon po ay bibisita kami sa inyong lugar. Ngayon po sa atin pong topic, lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito po ay pang-5 topic natin sa quarter na ito. Ang ating pong talatang sa uluhin ay nasa 1 Corinthians 10:31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa aklat ng unang Korinto mula sa 5 kabanata hanggang 8, ay tinatalakay ni Pablo ang malaking suliranin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at sexual na imoralidad. Mga kasalanang laging magkakabit sa isa't isa at malimit binabanggit sa Bagong Tipan. Tugon ito ni Pablo sa isang liham na ipinadala sa kanya ng kapatiran sa Korinto. Bilang mga Kristiyano, tayo ay templo ng Espiritu at marapat na umiwas sa lahat ng mga bagay na ito. Sa pagharap sa ganitong suliranin, marapat alamin natin ang nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng ganitong mga gawain. Pagkatapos ay ating malalaman ang tamang paraan kung paano ito maiiwasan. Pag-aralan natin ngayon ang sanhi nito ayon kay Pablo at paano ito malulunasan. Narito po ang mga katanungan na tatalakayin sa atin sa araw na ito. Number 1, kailan magiging mali ang tama? Maaari ba ang tama ay maging mali? Number 2, ano ang malaking tulong na maaaring magawa ng isang lingkod ng Diyos? Number 3, paano inilalarawan ni Pablo ang kahinaan ng tao at paano ito lalabanan? Number 4, ano ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at gaano ito mapanganib at mapangwasak? Number 5, paano may iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Balikan po natin ang question number 1, kailan nagiging mali ang tama? Maaari ba na ang tama ay maging mali? Okay, tayo po muling magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Titingnan po natin diyan sa 1 Corinto 8:1 hanggang 13. Ngayon tungkol sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalalo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Kung sino man ay nag-aakala na siya may nalalamang anuman, ay wala pang nalalaman gaya ng nararapat niyang maalaman. Datapwat kung ang sino man ay umiibig sa Diyos ay kilala niya ang gayon. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa. Sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag ng mga Diyos maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. At tayo sa Kanya at isa lamang Panginoon. Si Jesucristo na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Gayunmay wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budhi, palibhasa ay mahina at ay nangahahawa. Datapot ang pagkain ay hindi matataguyod sa atin sa Diyos, kundi tayo'y di magsikain, kung tayo'y di magsikain. Ni hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain.
Datapot magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Sapagkat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi baga titibay ang kanyang budhi kung siya mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina, ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo. At sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid, at sa pagkakasugat ng kanyang budhi, kung ito'y mahina ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya kung ang pagkain ay nagpapatisod sa aking kapatid, kailanman hindi ako kakain ng lamangkati upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Ayan, so maliwanag po ano. Dito sa Korinto, mayroon pong suliranin. Yung mga taga-Korinto ay namiyasa po sila sa pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Datapwat alam natin na walang ibang Diyos kundi iisa lamang. Kaya kung tutusin yung mga ihinain sa mga Diyos-Diyosan, ay wala namang anumang nangyari o hindi yun naging marumi, hindi rin naging malinis. Ano po? At yun ay siyang katotohanan. Datapwat yung mga may hina sa pananampalataya, ibig sabihin, yung mga hindi pa makaget over doon sa kanilang tradisyon ng pagkain ng mga ihinain sa mga Diyos-Diyosan at nakitang ikaw na iniisip mong ikay malakas sa pananampalataya, alam mo ang katotohanan, alam mo na wala naman talagang ibang Diyos, kundi ang Diyos lamang sa langit, kaya para sa iyo, hinain yan o hindi ito naging marumi at kumakain ka. Sabi ni Pablo, anumang ating ginagawa, anumang ating sinasabi na hiwalay sa pag-ibig, pagmamalasakit sa ating kapwa ay mali. Ano po? Maaaring tama yung ating paniniwala na hindi naman ito nakaka-apekto sa atin sapagkat wala naman talagang ibang Diyos. Wala naman talagang kabuluhan yung mga ribulto. Subalit, kung ito ay ginagawa natin na hindi natin ikinukonsider yung konsensya ng iba na naroon sa pag-aalinlangan, marapat nga ba na ang Kristiyano ay kumain ito? Nagkakasala ba ang isang Kristiyano kung kumain na ito? Nagkakaroon ng ganong katanungan. Kung yun ay binabaliwala natin sapagkat alam natin na mayroong iisang Diyos lamang at yung mga ribulto ay walang kinalaman at hindi yun nakakapagpala, hindi rin yun nakakapagparumi, datapwat kung ito ay nakakaapekto sa pananampalataya ng iba, marapat pakaiwasan natin. Kinakailangang matuto tayong magpigil. At maging sa ibang mga turo at aral natin bilang mga Seventh-day Adventist, kinakailangan na kahit na tayo at ikaw ay nakatitiyak na tama ang iyong pananampalataya, kinakailangang sasabihin natin parati ng mayroong pag-ibig. Na ang laging concern natin, mahikayat yung ating kausap. Makita nila na ito ay talagang ganito ang kalooban ng Diyos. Hindi yung maipahiya mo siya. Alam po ninyo, malimit, gumagamit ng talata ang iba para ipahiya yung iba ang pananampalataya. So, walang effort na ginagawa para mabuksan ang isipan ng iba at makilala ang katotohanan. Ang importante, ang sabi sa Biblia ganito, nga sa talatang ganito ang sinasabi, malinaw ika. Opo, malinaw, subalit kinakailangang malinaw rin na nakikita nila na tayo'y nagsasalita dahilan sa pag-ibig, hindi sapagkat tayo ay mas magaling. Hindi sapagkat tayo'y mas matuwid at tayo mas higit na nakakaunawa kaysa sa kanila. So, ito po ay napakahalaga na kinakailangang matutunan natin na ang lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating ginagawa ay wika nga ay seasoned with salt o kaya ay mayroong pagmamahal. Okay po, at ngayon po sa question number 2, ano ang malaking tulong na maaaring magawa ng isang lingkod ng Diyos? Ayan, tingnan po natin sa Kapitulo 9, talatang 1 hanggang 6, ano ang sinasabi naman? Hindi baga ako'y malaya, hindi baga ako'y apostol, hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin, hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon. Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon. Sapagkat ang tatak ng aking pagka-apostol ay
kayo sa Panginoon. Itong aking pagsalangsang sa mga nagsisiyasat sa akin. Wala baga kaming matuwid na magsikain at magsinom? Wala baga kaming matuwid na magsipagsama ng isang asawa na sumasampalataya, gaya ng iba't ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O ako baga lamang at si Bernabe ang walang matuwid na magsitigil ng paggawa? Alright, so dito po, ang sinasabi naman ni Pablo, hindi porke ikay may karapatan ay iyong ipaggigiitan. Kinakailangan na tayo'y naglilingkod na hindi tayo naghihintay ng kapalit o ng ano pamang recognition. Kinakailangan tayo'y naglilingkod sapagkat minamahal natin ang Diyos, minamahal natin ang ating mga kapatid, ang ating kapwa. Hindi natin dapat na igigiit yung ating karapatan. Ano po? Ang mahalaga ay yung tao ay madala natin sa Panginoon sapagkat ang ating pong leksyon ay patungkol sa pagluwalhati lahat sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Kaya hindi natin dapat na ipagdiinan yung ating mga karapatan. Maaaring sabihin mo, may karapatan akong magsalita, may karapatan akong sabihin ito. Yes, subalit marapat sasabihin natin parati sa pag-ibig, sapagkat ang ibig po natin maluwalhati ang Diyos, hindi ang ating sarili. Makita nila na ang Diyos ay tama, na ang Diyos ay mapagmahal, na ang Diyos ay makatwiran, na ang Diyos ay puspos ng pag-ibig. Yan ang dapat na maihayag, hindi yung ating mga karapatan. So sa paglilingkod po, kinakailangan tayo maglingkod dahilan sa pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa. Question number 3, paano inilalarawan ni Pablo ang kahinaan ng tao at paano ito lalabanan? Tingnan po natin sa 1 Corinto 9:7 hanggang 11, ano ang sinasabi? Sinong kawal ang magpakailan paman ay naglilingkod sa kanyang sariling gugol? Sino ang nagtatanim ng isang ubasan at hindi kumakain ng bunga niyaon? O sino ang nagpapakain sa kawan at hindi kumakain ng gatas ng kawan? Ang mga ito bagay sinasalita ko ayon sa kaugalian lamang ng mga tao, o di bagay sinasabi rin naman ang gayon ng kautusan, sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, ang mga baka baga ay iniingatan ng Diyos. O sinasabi kayang tunay ito dahil sa atin? Oo, dahil sa atin ito sinulat, sapagkat ang nagsasaka ay dapat magsaka sa pag-asa, at ang gumigiik ay sa pag-asa na makakabahagi. Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa Espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman. Opo, dito ay inilalarawan ni Pablo na ang tao ay mahina, na andun ang kanyang inclination sa pagkakasala, kaya sinasabi rito ni Pablo na kinakailangan na tayo ay maging maingat, lalong na kung inaakala mo na ikaw ay malakas, kung inaakala mo na ikay may karapatan, kinakailangan tayo'y maging maingat, sapagkat hindi po lahat ng ating karapatan ay marapat na ating ipag-iitan. Hindi natin yung ating kaalaman, hindi natin dapat na ipinagmamalaki, kundi ang makita sa atin ay ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Sapagkat pakatatandaan po natin palagi ang sinasabi ng banal na kasulatan, anumang ang ating nagagawa, anuman ang ating kakayanan, kung walang pag-ibig, tayo'y nagiging walang kabuluhan. Tatandaan, man tao talagang sadyang mahina at marupok. Kaya't kailangan ang maingat, marahan at puno ng pagmamahal na pakikitungo sa isa't isa. Okay, at ngayon po sa ating question number 4, ano ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at gaano ito mapanganib at mapangwasak? Sige po, tayo naman ay dadako na sa Kapitulo 10, talatang 12 hanggang 24. Ano ang sinasabi? Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal.
Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi ang matitiis ng tao, datapat tapat ng Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin nang higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong, hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipag-isa ng dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagputol-putol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Bagaman tayo marami ay iisa lamang tinapay, iisang katawan. Kat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman. Ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana. Ano ang aking sinasabi na ang hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo magkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon, tayo bagay lalong malakas kaysa Kanya. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagtitibay. Huwag hanapin ninuman ang kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Yan. So ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, una, yung nag-iisip ka na ikaw ay nakatayo, ikaw ay matibay, ikaw ay magaling. Yan ay sinasabing idolatry. Idol na idol mo ang iyong sarili. So yan ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung pakikisalamuha o pakikipagkasundo sa mali, pagkikipagkaisa at pagtanggap ng mali, ito po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. At itong pagsamba sa Diyos-Diyosan sa katotohanan ay pagsamba sa mga demonyo. Ibig sabihin, ang pinahahalagahan mo ay ang prinsipyo ng demonyo. Yung pagmamataas, feeling mo ikaw parati ang tama, ikaw yung magaling, yan na ganyan si Satanas at yung kanyang mga alipures. Kaya nga mga minamahal, yung masyadong bilib sa sarili, ibig sabihin po niyan ay ikaw ay sumasamba rin sa Diyos-Diyosan at yan ay pagsamba o pagpapahalaga sa karakter ni Satanas nang higit sa karakter ng Diyos. Sapagkat tatandaan po natin, ang pagsamba ay mula sa salitang worship. Kung alin ang ating pinapahalagahan, yun ang ating sinasamba. Kaya mga minamahal, kinakailangang maging maingat po tayo. Sana ay huwag masumpungan sa atin yung pagmamataas, yung pagmamalabis lalo na. At higit sa lahat, yung pakikipagkaisa sa alam nating mali. Sapagkat kapag tayo nakipagkaisa ron, ay nagpapakita lang yan na ang ating sinasamba, ang ating pinapahalagahan ay ang prinsipyo ng dyablo. At siya yung ating sinasamba. Kaya ito po ay mahalaga. Huwag nating isipin sapagkat wala naman tayong mga rebulto. Hindi naman tayo naniniwala sa mga santo-santo. Subalit kapag minsan, feeling santo rin naman tayo. So, kinakailangan po, tayong maingat dyan. At ngayon po sa ating last question, number 5, papaano may iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan? Tingnan po natin sa Marcos 10, 17 hanggang 22. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap ni Yatse. At siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina,
At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus, ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaong ka, pagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nahapi sa sinasabing ito at siya yumaong namamanglaw sapagkat siya isang may maraming mga pag-aari. Yan. So, pakatatandaan po, maliwanag ang sabi ng ating Panginoon, iisa lang ang mabuti, ang Diyos. Kapag tayo'y may mga ina-idolize o nagpapa-idolize, ibig sabihin, sinasabi natin na yun ay mabuti o ako ay mabuti. Tatandaan, Diyos lang ang mabuti. Wala nang iba. Kapag tayo ay mayroong mga ina-idolize, yan ay pagsamba na sa Diyos-Diyosan. Idolatry. Kasi ina-idolize mo yung taong yon. Subalit, pakatatandaan natin, Diyos lang ang mabuti. At ang pangalawa, ang sabi ng Panginoon, kung wala ko, wala kayong anuman na magagawa. So kung mayroon tayong papupurihan, kung mayroon tayong pasasalamatan, mayroon tayong marapat na luwalhatiin, walang iba kundi ang Diyos. At ang pangalawa, ang sinasabi, kinakailangang matutunan nating ibigin ang ating kapwa. Kaya sabi ng Panginoon, ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. So, ang marapat nating susundin ay ang Panginoon. Siya ang marapat nating pahalagahan ng higit kaysa mga kayamanan. Kasi kapag minsan, yung kayamanan, yun ang ating nagiging Diyos-Diyosan. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 12, talatang 28 hanggang 31, ano ang sinasabi? At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia, una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala, may mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag, datapat maningas ninyong nasain, ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. So, mga minamahal, anumang talento mayroon tayo. Anumang talento mayroon ang sinuman. Yan ay kaloob ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya wala tayong marapat na ipagmamalaking anuman. At walang sino man na titingalain natin na he is great sapagkat ang lahat kaloob lang ng Diyos. So kung mayroong marapat na luwalhatiin, marapat na purihin, walang iba kundi ang Diyos lamang. At kung tayo ay pinagkalooban ng anumang talento ng ating Panginoong Diyos, pakatandaan, ito ay binigay sa atin para makapaglingkod sa iba. Hindi sapagkat ikay magaling, kung hindi sapagkat marami ang iniibig ng Diyos, minamahal ng Diyos, na nais niyang madala sa kanyang kaharian. Kaya hindi natin maaaring ipagmalaki kung anumang talento, anumang kaloob mayroon tayo, sapagkat yan ay kaloob for ministry, not for self-glorification. Upang ang lahat, luwalhatiin, purihin ang Diyos na kataas-taasan. At dito po natatapos ang pagtalakay ng ating lesson review sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag-aralan. Number 1, anumang tama na inihahayag ng hiwalay sa pag-ibig ay nagiging mali at nakakapagpahamak. Number 2, tayong lahat ay may mga karapatan, subalit ang pag-ibig ay nagtuturo na hindi lahat ng karapatan ay dapat ipagpilitan. Number 3, ang pinakamalaking bitag ni Satanas ay ang paniwalain tayo ay malakas, matuwid at mamuhay na nagtitiwala sa sarili. Number 4, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan tulad ng tiwala sa sarili, pakikipagkaisa sa sanlibutan, sa katotohanan ay pagsamba sa demonyo. At number 5, tandaan,
Diyos lang ang mabuti, kaya't siya lang ang dapat sambahin, ibigin, paglingkuran, sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa na katulad sa sarili. So mga minamahal, sana po muli kami nakatulong sa inyong pag-aaral ng leksyon at sana patuloy nating luwalhatiin ang ating Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami muling lumalapit sa iyo, nagpapasalamat sa iyong pagpapaunawa at pagpapaalala sa amin ng katotohanan na ang higit sa lahat ay ang pag-ibig. At pag-ibig sa iyo, pag-ibig sa kapwa, at ipahayag ang iyong kalwalhatian, ang iyong kabutihan, ang iyong lahat ng mga panukala para sa bawat isa sa amin. O Amang Banal, ipagpatawad po nawa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at kahabagan pong patuloy na pagpalain ng bawat isa sa amin kasama ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po ang pagpapala ng Panginoon, sama-sama nating kamtan. Pagpalain po tayong sama-sama.